Pagpalang araw, kaibigan. Yung aso ni Nanay Tali na nagagalit sa daga. Ayan. Pilit niyang hinahanting yung daga. Ito po si Nanay Tali. Ayan, no? Ayan. Nagaya siya ng almusal. Sige. Meron po kaming Bible study ngayon at saka prayer, ano? Ayan. Ang aming tatalakayin, nakita nyo po siya nakahiga, no? Kasi po meron siya karamdaman. Sige, patuloy tayo, no? Dito po sa sulat ni Juan sa 9, ganito ang ating mababasa. Yang karamdaman, bakit ang tao nagkakaroon ng sakit? Hindi po, pag nagkasakit ka para banggalin, hindi po nagagalit ang Diyos, ano? Eto, kundi ang Diyos nagmamahal. Sa 1:9, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. 2. Tinanong siya ng kanyang mga halagad o yung mga apostol, Rabi, ibig sabihin po na Rabi, guro. Sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus sa verse 3, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yon. Yung karamdaman, kinakasangkapan po pala ng Diyos para ang Diyos ay malwalhati sa pamamagitan ng may sakit. Ganun lang kasimple po yun. Nahayag ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus. Nahayag ba? Opo, kasi yung taong naisakit na yon, na ipinanganak na bulag, nung oras din pong yon, pinagaling siya ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Kaya siya gumaling at marami pong naniwala sa Panginoong Yesus. Yun lang po ang purpose ng karamdaman. Ngayon, pagka sasabihin may sakit ka, pinaparusahan ka ng Diyos, hindi po totoo yan. Hindi na mamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Ang parusa ng Diyos pag ang tao ay namatay, doon po igagawad ng Diyos ang kanyang parusa. Tandaan nyo po yan, ano? Manapa, minamahal ka pa nga ng Diyos hanggat nabubuhay ka. Tandaan nyo po yan. Ito po nakalagay ko. 1:3:16. Ano po nakalagay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayo po yung sangkatawan. Kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May sakit ka, wala ka sakit, kailangan mo talaga ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa 4:4 ng Mateo, ngunit sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, sa gusto mo, kung kumakain ka, dapat mabuhay ka sa salita ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan lang po tayong manalangin. Sapagkat ang panalangin naman, ayon sa Biblia, yan po'y kalooban ng Diyos. Kaya tinuruan po tayo. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Ano po? Meron po siyang sulat. Ang sabi niya, 3:17. Ano po nakalagay? At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yun. Salamat po. Lahat daw ng ating gagawin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Kita nyo po? Lahat ipagpapasalamat sa Diyos. Huwag mo sabihin may sakit ka. Hindi. Kahit may sakit, magpasalamat ka. Bakit?
May buhay ka pa naman eh. Opo. Malakas ka pa. Kanya lang, meron ka nga lang karamdaman. Ano ba pinagkaiba mo sa walang karamdaman? Pare-pareho lang naman tayo. Lahat tayo mamamatay dito sa mundong ito. Eh di mas maganda, mamatay ka, meron kang pananampalataya kay Jesus. Yun ang nakalagay, ano? Ang sumasampalataya kay Jesus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyanin mo nga yung mayaman kung di naman siya na sumasampalataya. Di pa ba yan po siya? O, ikaw na may sakit, eh di sumampalataya ka. Ngayon, ang pagpapagaling ba binibigay ng Diyos? Oo. Pero, bahala ang Diyos pagdating sa pagpapagaling. Huwag lang kayong mahinip. Huwag niyong kahinipan. Eh, yung iba sabi, bakit ang tagal na? Wala pa hanggang ngayon. Huwag po kayong mahinip kasi Diyos ang nagpapasya. Diyos ang nakakahalang kung dapat ka nang gumaling o hindi pa. Oh, eh baka pag pinagaling ka ng Diyos, magiging mayabang ka, magiging palalo ka. Oh, nangyayari yan. Kagaya ng mga iba, sabi nila, Panginoon Diyos, sana swerte na ako sa taya ko sa loto. Eh, pinanalo ng Diyos sa loto. Anong nangyari? Naging mayabang. O, kita nyo po? Wah! O, maganda ba yon? Hindi. Tsaga-tsaga lang po sa panalangin, ano? Ako yan lang po may papayo ko sa inyo. Yan din po ang payo ni Jesus. Panguli. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa Lucas 18:1? Isinalaysay ni Jesus ang isang talingaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yun, Amen. napakaganda. Laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Amen. So Amen. hanggang dito na lamang po, ano? At tayo ay magpipray ngayon para kay Nanay Tali. God bless us all. Kaibigan, Amen. ito po ang kasaysayan ng Iwaga. Bakit Iwaga? Isipin nyo po. Dapat pa tayo magpasalamat kahit may karamdaman tayo. Ganyan po kay Iwaga talaga ang salita ng Diyos. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay ang kaibigan nyo, Brother Manny Bautista. Kaibigan nyo kay Jesus. Ano po? God bless us all. Like, share, subscribe now. Bye-bye.